naman siya. Wala sila yung red snapper. Yeah, ulo sa salmon. Hello, welcome guys. It's another day. It's another video. No, this is my second video for today. So, nandito ako sa Seafood City, guys. Ayan, tambayan ng mga Pilipino kung saan sila makabili ng Filipino foods. Nandito rin ang Max Restaurant, guys. So, I kinda like lucky today kasi yung parking ko, it's not far from the door. So, di ba nakapakalaki ni Minampi? Malapit lang siya sa ayan, Seafood City. Seafood City gitcha, guys. There ang Jollibee. Diba? Red Ribbon. Dito ang Red Ribbon. Ayun. Di ato ang Max Restaurant. Diba? So, mara siya Pilipinas na imamalik siya sa gawas. Diyan, mani. Mani. So, na sila yung ice cream overload. Palit ko sa kabok, ani. Tag 199 ang palaya. Mura naman siya galuya na. Wala na yung life. Ayoko magbili niyan. Saluyot. $6. Kani kangkong. Mr. Balonggay, fresh from Hawaii, galing Hawaii. $5 ginuok po niya mo palit kag daghan. Nami unta. Pasig na yung fresh di ani nga kuan ang palaya. Palit lang ko gamay kay tangag itlog. Lata na gid siya. Okra nila oh. $3.89. Ano kaya ang nasa isip mo? Napalit ko og flour. Okay. Just in case wala flour sila. Flour. Rice flour.
crispy fry. Gusto lang ko gamay nga kuan. Coating mix. Karamagi. Wala na may suka. Sukang pinakurat. Sukang pinakurat. Dara. Sukang pinakurat. Ya, di ba Tagalog ang music? Pilipinas talaga siya. Night crabs. Oh. Buhay pa man siya. $10.99. $10.99 a pound. Ay, naman kumukha ko na. Namiunta ni utang agitlog. Wala sila red snapper. Wala sila red snapper. Ahi belly. Yeah, frozen na yun sila guys. Naapa nga lami yung ni pero nanani siya aftertaste. $8.99 a pound. Ngayon ulo sa salmon. Yeah, ulo sa salmon. Nila akong paliton shrimp. $4.99 a pound. Pampano guys. Pagkain sa mga mayayaman sa Pilipinas. Pampano. Pero ayoko ng pampano. May aftertaste kasi siya. So ito lang ang bili natin. Shrimp. Lisod-lisod yun ako ang kaugalingon para lang makabidyo. Pero sabi nila masarap daw ang pampano. Para sa akin hindi. Kasi may aftertaste talaga siya. Alam nyo guys, dito sa Amerika, kung wala kang ocean na malapit, hindi ka talaga makatikim ng fish. Sa California, yes. Swerte-swerte nila. Pwede din silang mag-fishing. Mara niya akong palitan guys. Ay, napot sila seaweeds Lami kayo na. Lami ka na siya. Seaweeds. Pero ako rin mukha, hindi ko ganahan po. Namin yung butang itlog. Flour. Tangan ako ni flour. Tilapia. Ang isang packet, $12.45.
Hindi na talaga siya fresh, guys. 8.43. Ew. Ba't siya nagsisigaw? Impatient na ang mga tao ngayon. Tingnan natin magkano ang change sa sa PNB. Hala, 61.36 na ang change. 61.20. 61.20 na. 61.20. Napod sila yung mga niluto, guys. May mga niluto. Meron din. Meron yung dessert. Pero hindi na ako kumakain ng dessert eh. Saan eh? Bulad. Palit na lang kuhan. Ilan eh? $7. Binuo ko, guys. $7. Ko Lord. Sana all na lang kitaan eh. Hi. Oo. Wala ng plastic? Bakit? Okay lang. Madali yang magisi eh. Sila red ribbon, guys, oh. Ay, pero di man takakaon. Man pwede. Maligyapot sila belo. Tag $11. Diba? Tapos Jollibee. Dili sa tamkaon anak, guys. Sila ko chicken nuggets. Oh, dagko ra ba? Pero di lasa lang yun. Napot sila barbecue. Ayan. So, natuon lang ako. Ay, ano na butang ang flour ni isda ang isa. So, i-try na ito. Tumataas ang exchange rate sa logo 61.30, sa PNB 61.20. So ang gagawin ko kay Ado,
Magpapadala ako ng pera. Pero ano kasi sa Sendwave, ano lang 60, 90. Pero malayo to eh. Malayo tong Cebu City sa akin. It's just a waste of gas also. It's a waste of gas. So doon na lang ako sa Sendwave. Kasi mas mas okay siya. So, pauwi na tayo guys. Diba, yun na ang binili ko. Worth of $29 something. Less than 30. So, kailangan ko mag-highway. Kasi malayo pag local. So, yun lang guys ang aking trip for today. Uwian na naman si Minolby. Traffic, oh. Nasira pa yung sasakyan niya. Yan. Nandyan pa siya sa... Talagang, dyan talaga siya nasira sa entrance papuntang highway. So, magtawag yan siya ng towing car or something. Kasi makakadisgrasya yan siya. Kasi yung pattern galing doon, blind spot yan. So, may possibility magdinangag ang mo liko, mabanggaan siya. Indian pa naman siya. So, mahirap pag masiraan ka dito sa highway. Sobrang hirap. Kaya lahat ng movement mo, ipipray mo talaga. Kasi ang disgrasya is anytime. Ginagawa ko today, nag-send ng box, tapos napunta ng Cebu City. So, baka mag-stop ako sa sa Aldi para mapasama ko sa box yun. Maglagay lang ako ng mga nilatabang, kamay lang, para naapoy para sa balay. So daghang kaayong mga yung kwarta guys. Mga yung tabang diri. I'll show you guys. Hindi ko na mapakita. Isang itim na lalaki. Very healthy. Naghingi ng tulong sa street. Hindi po ako tumutulong ng ganon kasi they're so lucky na nandito sila sa US. Ang daming mga nag-hire ng trabaho. Inilagay pa nga nila sa door na they're hiring. So, pag hindi ka lang talaga tama dito sa US, may trabaho talaga. Kaya, may iba lang talaga na mga addict or galing sa labas, o galing sa presuhan. Minsan din mahirapan din silang mag-apply ng trabaho. But merong public aid na for the meantime
bibigyan ka ng food stamps na makagrocery ka na for free na government ang magbigay. Meron ding cash aid. Meron ding cash aid na bibigay din sa iyo pag qualified ka. So you don't need to go on the street para lang manghingi ng mag-solicit ng pera. Naglalagay sila ng malaking placard na karton para hindi kasi ako tumuturo ng ganun eh. Kasi this country, pag hindi ka tamad, trabaho ka talaga. Tapos kung may record ka naman na preso ka, nalagay ka sa prison, meron namang jail. Meron, tutulungan ka naman ng mga social worker where you apply for food stamp and cash aid sa government. Meron silang mga programa sa mga ganun. So matutulungan ka talaga. Diba? Daming trabaho dito guys. It's just me. I don't like. Ayoko na magtrabaho sa mga stores. Kasi kung kailangan mo talaga magtrabaho, may naman sa store, pero I'd rather deal with one-on-one employee than dealing with a lot of managers, supervisor. Tapos yung iba, pag matagal na sila, lumalaki na yung ulo, utos-utusan ka lang. Nagtrabaho din ako noon sa isang department store sa weekend. Kasi 5 days nagtrabaho ako ng live-in caregiver. So nag-part-time ako sa isang department store para magkakuha ng mababang insurance. Kasi nga nandito pa sa US yung mga anak ko. So healthcare. So mababa yung insurance. So matagal din ako doon. So talagang wala akong pahinga guys. Kasi kailangan ko talagang magtrabaho. It's just happen na yung father nila sobrang tamad. You know. Kaya bubog na bubog ako sa trabaho. Wala akong day off. Kasi day off ko ngayon Saturday and Sunday. Kailangan ko rin magtrabaho until 11 o'clock ng gabi. Sa closing talaga ang schedule ko. So ka-start ko lang ng shift ko, dun muna ako sa cashier. And then pag malapit ng mag-closing, doon ako sa magpo-fold ng, kaya alam ko kung paano mag-fold ng bed sheets, mga fitted sheets, yung mga karsones, mga pants ng mga lalaki, babae. Kaya doon ko nakuha yung training na sa trabaho. Tapos yung mga kinukuha ng mga customer, tapos they decided not to buy, so iwan na lang nila sa area na it doesn't belong there, so we need to pick it up and put it back sa place na doon. Mga ganong mga trabaho talaga. Imagine all day ka from 9 to 11 p.m. nakatayo ka lang, makaupo ka lang pag lunchtime. Hindi gaya nung sa Pilipinas, merong upuan sila, di ba, mga cashier. Tapos merong maka-encounter ka pa ng impatient na customer, magagalit pag matagal ka mag-scan. Encounter ko lahat yun. Na-try ko lahat ng trabaho before I decided na maging caregiver lang. Nagtrabaho din ako sa nursing home for 4 years. Graveyard, 11 to 7, 11 at night to 7 in the morning.
lagi ako nakipag-away sa itim. Hindi naman lahat ng itim na ganon, pero it's just happen na itim yung sa second shift na ang tamad, grabe ang tamad. Tapos sa all the time na siya ang nagtatrabaho ng night shift, second shift, third shift kasi ako inaway ko talaga. Kasi one of the night nung dumating ako, I usually don't see him. So punta agad ako kasi nandun ako sa active unit. Yung mga naglalakad pa, mga ano pa yung utak. So nung isang lalaki na nagparehab lang siya, every time na I go see him, i-check ko siya na masaya siya pag every time niya na ako makikita. Ang saya niya, you know. Oh Mary, I'm glad you're here because they didn't change me. My diaper is soaking wet. Ganun siya. He's a very good guy. So nung last na talaga, nag-away na talaga kami kasi chine-check ko agad before he left. Chine-check ko agad, nagmamaday talaga ako, i-check ko yung mga soaking wet. Kasi ang rules is every 2 hours. So right before you mag-end yung shift mo, dapat nag-change ka ng diaper. So how in the world na they're soaking wet 2 hours before ka mag-clock out? So inaway ko talaga yung lalaki. Nireklamo ko talaga siya. And then the following week, kasi Saturday and Sunday hindi ako nagtatrabaho. The following week, namatay yung lalaki na nagkausap ko. Napaka-active nun. Nagparehab lang siya kasi na-fall. Doon, nag-quit ako. Quit talaga ako. Pero before those happened, alam nyo guys, lagi na akong malilate. Kahit nandyan lang ako sa kasi during the day 8 to 10 p.m. caregiver yung trabaho ko. So 11 to 7 in the morning sa nursing home. So ang ginagawa ko from my work, dun muna ako matutulog until mga 9. Tapos mag-drive lang kasi 1 hour ang drive 1 hour ang layo. So pagdating ko sa nursing home, lagi na akong late. So nag-decide na lang ako na I will come early sa parking lot. Tapos doon na lang ako matulog. Hindi na ako makauwi sa bahay. So I only see my kids twice a week. Kasi nga, double job talaga ako. Oh my gosh. And then, alam mo, sinabihan ako ng aking, yung nurse. Sabi niya, I will knock the door sa car mo when it's time for our shift. Yun ang ginagawa namin. Pero malilate pa rin ako. So, kinakausap ako ng supervisor na Pinay. They really love me. Sabi, Mary, bakit lagi kang nalilate? Sabi ko, nandiyan na naman ako sa parking lot. Tapos, pag off talaga ni nung nurse, nakasama ko sa chef ko, kahit alarm guys, hindi na talaga makagising sa akin ang alarm. Tao talaga. So, ang advice ng supervisor sa akin, na lang Mary, hindi naman laging puno ang bed. So, doon ka na lang matulog sa isang bed. Tapos, yung nurse na mag-end ang shift,
before you start, siya ang namagising sa'yo. That's what I've been doing for 4 years, ha? So, nag-quit lang ako kasi it's not healthy anymore. Sumakit na yung dibdib ko. Ang dami ko nang nararamdaman. So, it's not good. Kasi kung hard worker lang sana yung husband ko, we're very okay. Sana. Pero tamad eh. Biruin mo yung caregiving job niya is only 4 hours a day. Ako, double job. Kasi pag hindi ako mag-double job, hindi ako wala kaming extra money. Talagang paycheck to paycheck. Hirap talaga kami noon. Super hirap nung maliit pang mga anak ko. Ako na lang naaawa sa mga anak ko. Kaya I really need to work extra money para, kasi pag walang school, gusto din nilang mamasyal, di ba? So, once a week, yun lang talaga ang day off ko sa caregiving job kasi 3 din kaming caregiver. Talagang inaano ko talaga. Talagang binigay ko talaga yung time sa mga anak ko na kakain sa mesa labas, tapos makapaglaro sila. Yun, ginagawa ko talaga yun. I have to sacrifice a lot for my kids. Talagang grabe talaga yung sakripisyo ko noon. Yung gagawin mo lahat ba na I need to have extra money. Paycheck to paycheck talaga kami. Makahawak lang kami ng malaki, yung $5,000, $7,000 pag tax season. Kasi nga pag may anak ka dito sa Amerika, mag-file ka ng income tax, malaki ang tax refund mo kasi may anak ka. Lalo na sa akin 3. Malaki ang refund. Kaya doon lang kami makahawak ng ganun kalaking pera na biruin mo. Ganun ako kahirap. Ganun kahirap. Ang hirap. Pero kinakaya ko kasi para sa mga anak ko. Para sa mga anak ko lang talaga yung iniisip ko. Kaya yung nag-divorce kami sa father nila, para akong nakuhanan ng tinik ba. It was really hard decision. Kasi baka may maraming masasabi ang mga Pilipino na kakilala namin. Kasi ang yung utak ko, pero Pilipino pa eh. Hindi ko niisip yung sarili ko. Kasi unhealthy na yung relationship namin. So, at saka, pag divorce kami, of course, we're not living together. Tapos maliit pa yung mga anak ko. So, nag-away pa kami ng kapatid ko kasi decide ko talaga na iuwi sila sa Pilipinas. Kasi that's the only way na makapagtrabaho ako at hindi nila matikman ang kahirapan. At pinoprove ko talaga yan sa sarili ko at sa tao. Na hindi na ako nag-after ng child support sa father nila. Kasi ayoko din naman pakainin yung mga anak ko ng maraming masasakit na salita. Ayoko pakainin yung mga anak ko. Kaya yeah, for 15 years nagtiis talaga ako na nandun sila sa Pilipinas. Once a year lang ako makauwi, 4 weeks. Sometimes 3 weeks. Once a year. Tapos day and night ako nag-video call para lang makausap ko pa rin ang mga anak ko. Ang laki ng mga sakripisyo ko. Kaya pag masaktan ako, talagang bumalik na naman yung mga time na yung binabaliwala ko na lang yung sarili ko para lang sa mga anak ko. Of
open book naman yung life ko kasi wala naman akong tinatago. Alam naman ng lahat ng mga pamilya ko. Lahat ng sakripisyo ko. Grabe talaga. God is really good. Kasi noon walang trabaho ang sister ko, walang trabaho ang husband niya. Tapos may 6 kids sila. So kasama ng mga 3 anak ko, sila sa isang bahay. So I have to budget 2 family. Yung pamilya ng anak ko, mga anak ko. Tapos baon pa ng mga anak niya, mga anak ko. Yun talaga, grabe talaga yung budget. Wala talaga akong regret. Inaano ko lang yung sarili ko na nakayanan ko yun over the years. Over the years. Pero yung freedom ko na nag-divorce kami ng ex-husband ko, it was really a relief. It was hard for my kids, but I really have to make decisions kasi tamad talaga siya, tapos mahilig magsugal. So hindi rin din yun siya na disiplina ng parents niya. Kaya wala din siyang respeto sa parents niya. And I don't want my kids to grow up in that area. I did my best. I'm not perfect. Nobody's perfect. Pero I just did what I have to do as a mom. Yun lang talaga. Walang nag-training sa akin ha. Yung automatic talaga pag magkaroon ka ng anak, automatic talaga yun na parang learning at the same time ano ka, ang dami talagang mga hardship, but hindi naman tayo bibigyan ng trials ni Lord, hindi natin kakayanin. So kinaya until now. Hindi naman ako mayaman, pero just enough lang talaga. Now I'm 52. Nag-start ako nagtrabaho dito sa US 18 years old. Talagang bugbog ng katawan ko sa trabaho. Yung pasensya, yung pag-intindi sa ating mga boss, talagang kailangan. So, dami ko ng salita guys. So yun lang guys ang aking video. Thank you guys so much for watching. Thank you sa mga support nyo. Hindi pa ako pwede mamigay kasi nga nagkataon din na kailangan kong ayusin yung roof ng aming bahay kasi nga naningil na rin siya ng part. Sa tagal-tagal ko na rin never been changed yung roof. So inayos na lang ni Adonis. Thanks God na nandyan siya at may experience din siya na willing niyang gawin yon. Otherwise malaki ang gagastuhin guys. Kailangan ng talagang magtrabaho. So, dalawa lang talaga yung hinar namin, yung pamangkin ko at saka yung husband ng nagtatrabaho sa amin sa laundry. So, yun lang talaga guys. So save lang talaga. Meron akong mabigyan ng kabuhayan. Alam na niya. So, isisend ko sa kanya sa Saturday. Tinitingnan ko lahat ng sinong nandyan lagi nag-comment sa aking YouTube channel, sa Facebook. Yung consistent talaga. Yun talaga ang nagsisave talaga ako ng pera, $20 a week. Para mabigay ko sa kanya yung matulungan ko siya. So,
so much for watching. I'm going home.